Good morning guys! Nandito na ako sa town. Kahatid lang natin kay Bunso. Ano ngayon? May 4. Labor Day dito. Kaya halos lahat ng store mostly ay sarado or half day. And yung ibang workers nga walang pasok. So dito muna tayo sa Airfresh. Bili lang ako ng egg. So sarado pa pala. Ano pa lang kasi 7:30. 8 o'clock na pala nagbubukas dito kasi nga holiday. Before kasi 7 bukas na sila. So magwo-walk na lang muna ako. Naka-survive na ako sa sakit ng tiyan ko. Kaya walk na lang tayo. Punta na tayo dun sa spot na tatry natin kung okay ba. Pag okay doon na ako mag-walk. Kaso medyo malayo-layo sa work ni Bunso. So let's go. Hi guys, nandito na tayo sa sinasabi kong spot. Ito yung karugtong nung baba ng bridge. Ayan, so lalakad lang tayo. Kahit maka 20 minutes man lang ako. Ay Lord, I love you po. Ang laki na naman ng timbang natin. Sunod-sunod yung kain natin. Then sa Saturday meron na naman kaming birthday celebration ng aming husband ng friend ko na si Graham. So yan, ito yung lugar, pakita ko sa inyo. So ayun si Abu, ayun yung bridge papunta sa saan nga ba? Sa town. Tapos yun yung train, don't know kung train yan. Ayan, nakikita nyo ba yun nandun? Tapos itong area na to, ito yung park ng mga dogs. Pag winwalk yung mga dogs dito sila, ayan, meron silang mga pang exhibition dyan. I-train nila yung aso nila. Ayan dyan. Ito yun. So mag-start na akong maglakad. Maybe papunta muna tayo dito. So makalibot man lang tayo sa bagong lugar man lang. Hindi ko dala yung aking monopod. Ayan, dog off leash park. So pwede nyo tanggalin yung leash nila kasi nakakapag-play sila dyan sa loob and make friends din ng mga ibang dogs naman. So mostly yung mga nagpupunta dyan mga little dogs. Ayan. So may mga nakapark doon. Ayan, may mga tao rin pala. Kala ko, ako lang. May mga people din pala. So, yan yung paligid. Yan. Mabato lang nga dito. Walang naglilinis. Mabato-bato siya. Sakit lang nga sa hill. Then, punta dun sa gilid. Then, balik na. Hanggang dun sa dulo naman dito sa kabila. So, ayan. May mga nakapark dun. Mga tao. Ayan guys. Lakad tayo. Grabe, ang lamig. Lumalamig na ngayon. Kaya nagtataka si Sis Jing. Nagpunta kami sa beach, ba't daw ako naka-jacket? Ang lamig kasi, ang lakas ng hangin dun. Pero si Bunso wala, kinaya. Nag-swimming pa nga. Pero ako hindi ko kaya yung lamig. Kasi sumasakit talaga yung binti ko pag sobrang lamig. Pati yung kamay ko. Yung carpal tunnel ko talagang inaatake. Kaya hindi ako pwede talagang magtagal sa malamig. Ang ganda ng area na to. Ayan, sarap maghabulan, no? Habulan kayo ng shota mo. Shota talaga. Hindi ba pwedeng jowa o partner. Shota lang. Ayan, may boat dun. Ganda ng boat. So dito kami dumadaan ni Bunso pag pauwi. Pagka dito kami sa Hinkler galing yung naggrocery kami. Or pag hindi, doon kami sa may one at a time bridge. May bird doon. Yan. May aso din. Ay, dog! Ay, doggy!
Nabati. Binabati ako ng dog tapos habulin ako bigla. Nga. Takbo si J-Lo. Ayan. Ayan paligid. Lilibangin ko lang kayo. Pasyal ko lang kayo habang naglalakad ako. Ayos na may mango tree. Ayan. Ang lamig. Ang lamig. Magpapag-pictorial tayo mamaya. Malamig ang simoy ng hangin kahit hindi pa December. Autumn pa lang pero ang lamig na. Maloko pa. Ang lamig. Saan ba yung babaan dun? Ayun dun sa kabila. Sa dulo. Ang kati ng pa ako. Gusto lumayas. Naglalakad na nga. Gusto pa lumayas. Ang ganda ng paligid. Kamusta ang summer vacation nyo dyan sa Philippines? Sobrang init daw, balita ko. Kaya dapat mag-swimming kayo. Magbabad kayo sa tubig, sa dagat. Kaya lang mangingitim kayo. Pag nagbabad kayo sa dagat. Ayan. So, May 5 ngayon. Birthday ni RMD. Yung anakis kong malakas mambola at sip-sip, charot. Happy birthday sa aking RMD, ang admin ng J-Lo ng aking page at ng aking YouTube. Yan. Admin na walang sahod. Kaya sumisip-sip kasi walang sahod, charot lang. Yan. So, happy birthday sa'yo. Kumain ka ng pansit para lalo pang humabang iyong buhay at yumaman ka pa. Yan. Konting panahon na lang. Magkikita na rin kami niyan in person. Ni RMD. Malalaman natin kung magiging sip-sip pa din siya. O, di ba nakarating na ako dito sa dulo? Pababa tayo dyan. Makaiba naman tayo ng view. Rough na dito. Rough na yung daan. Ayun. Rough-roughy yung daan. Ay, nagbasag ng bote. Ayun. May nalasing. May nalasing dito. Ayun. Ay, ang galing. Parang pang ano to sa motor ah. Yung exhibition ng motor. Yung bako-bako. Ayan naman yung view. Doon. Pag nandito ka sa baba. Ayan. Dayang, di ko dala yung monopod. Ganda mag-selfie rito. May nakapasok na ba ito sa sapatos ko? Lapag ko lang yung cellphone ko. Mag-selfie lang ako sandali. Ayan, nakapag-selfie na ako. Kaya lang madilim yung background. Dapat talaga dala ko yung monopod ko. Rough nga lang dito yung daan. Madadapa ka pag tatanga-tanga. Pag tatanga-tanga nga naman. Madadapa. Alam niyo ba, nag-selfie ako, pinahawak ko sa puno yung cellphone ko. Hinawakan naman niya. Ito, try natin mag-selfie dito. Ayan, sana hawakan din niya yung cellphone ko. So, ayun na nga, nalibang ako. Nalibang ako sa ganda ng tanawin. Ayan. Kita nyo ba yan? Sumisikat na talaga yung araw. Sikat na yung araw, guys. Pas 8:16 na. 8:16 na umaga. And, nakailan na ba ako? I forgot kung ilan na yung walking ko. Hindi ko na ano yung aking, ayan, 300. 1.7. Maambon! Umaambon na. Gulliver. Gully and a Berber.
Kasi abo na ulanan. So balik na tayo. Doon muna hanggang doon sa dulo. Then stop na. So ayan, may kotse doon. May diyan yata siya nakatira. Mayroong rubbish bird. Rubbish bird. Mahilig kasi sila magkalkal ng basura. Tsaka sa mga dump sites sila talaga. Kaya tinawag silang rubbish bird. Ewan ko rubbish bird ba nga tawag dyan. Ayan. So meron din kotse doon na dumating. Tatabi kay Abu. Baka may dala siyang dog. Medyo rough dito, madumi. Kailangan makahanap pa tayo ng ibang spot. Madumi dito. Madudumihan yung rubber shoes natin. Charot. Arte. Dahil lang sa rubber shoes. Ay, naku Lord. At least nakapaglakad. Ang dami kong nakain ng ilang araw. Ang laki ng tinaba ko. Malamang 3 kilo na may dinagdag ng timbang ko. Si Lucky nga pinagde-diet ng vet niya. 2 kilo din yung nadagdag kay Lucky. Kaya ngayon, yung puno ng lalagyan niya, 1/4 na lang. Sabi ni Doc, 3/4 lang ilagay ko. Wag daw isang cup. Tapos 1 beses lang daw sa isang araw. Kaso si Lucky kasi, pag pinapakain ko, nilalagyan ko lang siya dun sa lagay niya. Hanggang na yun, maghapon. Minsan nire-refill ko pag wala ng laman. Ngayon sabi niya wag daw lagyan, 1 beses lang sa magpakain. May treats pa siya, diba? Minsan nakakadalawa siya noon. Ngayon ewan ko ba't wala na siyang gana doon sa treats niya. Hindi ko alam kung nagsasawa na siya. Nakakalahati lang siya, minsan titikim lang. Kaya si Tom yung nakikinabang. Yung stray cat natin na kamukha ni Tom. Kaya Tom ang tawag ko. So, ayun. Pagod. Pagod din ako. So, tapusin ko lang hanggang dun sa dulo. Then, babalik na tayo. Naman na ako. Mahaba-haba na rin yan kahit pa paano. So, ayan. Nakapag-coffee na rin kasi ako. Kaya, medyo, ayun na nga. Medyo busog, kaya kailangan natin magtadtad ng kinain. Ang ganda rin ng ng mga dogs dito. Sabi ko kay Jenica noon, sabi ko pag halimbawa hindi tayo makabili ng bahay natin, bili na lang kami ng camper van. Yung para mga Apollo na nire-rent. Tapos doon na lang kami, tapos park na lang kami somewhere. O kaya sa caravan kami, bili kami kotse tapos sa caravan kami titira. Kaso yung mga gamit nga namin, kailangan damit lang. Gaya namin si Mariel Lasin. Ilang piraso lang yung damit. Tapos wala mga appliances. Ay nako, bahala na si Lord kung anong mangyayari. Sana makabili talaga si Bunso ng bahay, sarili niyang bahay. Kasi ako pa, imposible na ako makabili ng sarili kong bahay. Ilang taon na ba ako? Wala pa akong work. Wala akong ipon. Kala niyo may ipon ako. Kala niyo lang mayaman ako. Mayaman. Kung mayaman ako, di alahas ako. Kung saan ako nagta-travel. Kaso hindi. May basag na naman na bote. Oh. Ang mayaman, ganun. Wala nang iniisip na masyado, puro travel na lang, kain dito, kain doon. Tapos tsaka mahirap pag yumaman ka kasi nababago yung takbo ng isip mo. Naging mapagmataas ka. Yung mga dati mong nakakasama, hindi mo na makakasama kasi mag-iiba na yung circle of friends mo. Kaya pasalamat na lang din ako, sakto lang. Hindi ko talaga, kahit may mga nakakasama kung may mga kaya, may mga ganon, hindi ako yung tipo na makikipagpantayan sa kanila. Aanhin ko naman makipagpantayan kung nababago naman yung ugali mo at yung pagkatao mo, diba? So maigi pa din na
maging ano ka pa rin, simple. Nagbago yung estado mo, oo. Nakakabili ka ng mga gusto mo, nakakatulong ka sa mga tao. Pero yung sinasabi na pagkatao mo na bago, o yung attitude mo, behavior mo na bago dahil nagkapera ka, dahil nabibili mo na yung gusto mo, pangit yun. Dapat kung sino ka noon, na bago man yung physical appearance mo, kasi may mga, syempre may mga nabibili ka na, may mga napapagawa ka na, hindi okay lang yun, kasi may pangbili ka na at saka may pang maintain ka na kung ano man ang kailangan mo. Pero kung tawag dito, iniisip mo na kailangan ko makibagay, kailangan may ganito rin ako, may ganun din ako, wala mangyayari sa'yo, kasi puro inggit yung nakikita mong way para makakonect ka sa mga taong gusto mong makasama. Pero kung yung mga taong yan na sinasamahan mo ko-connect sa'yo kahit wala kang pera, yun ang tinatawag na totoong kaibigan or totoong gusto ka, hindi dahil sa kung anong meron ka. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, hirap na magkaroon talaga ng mapagkakatiwalaan mo, kasi ultimo mga malalapit sa'yo, kahit kamag-anak mo, kaya kang mo yun, saksakin sa likod, kaya kang ilaglag or ano man gawin sa'yo, kasi pera-pera na kumbaga, mas kailangan nilang mabuhay ng meron silang kakainin at meron sila, kaysa alam mo yun, umangat ka. Kailangan pag umangat ka, isama mo sila. Yan ang crab mentality ng tao. Hindi siya hindi ka nila tutulungan dahil gusto nila yung nakikita nila sa'yo. Hindi, nandyan sila sa'yo kasi kailangan ka nila. Ngayon, pag wala ka na maibigay, wala ka na maitulong, hindi mo na yan makikita at mararamdaman. Sabi ko sa inyo, yung mga lumalapit na mga tao na makita lang na maganda yung katayuan mo, nag-post ka lang ng ganito, nag-post ka ng ganyan, magme-message sa'yo para hingaan ka, tulungan sila. Kahit ba alam mong may mga kaya na sila, lalapit at lalapit sa'yo para mag-message na baka naman ganito, ganun. Tapos pag may nagawa ka na para sa kanila, wala na, tapos na. Wala na yung connection. Hindi ka na nga kakamustahin kung ano nangyayari sa'yo. Hindi nga magla-like or mag-comment sa mga post mo. Tapos, pag kailangan ka, pag may kailangan sa'yo, ang bilis-bilis nila mag-message, di ba? Kaya nakakapagod din sa mga ganyang tao. Kaya ako, kita nyo, every 6 months or every year, nagtatanggal ako ng list of friends ko na hindi ko talaga nakakausap, hindi ko talaga, alam mo yun, yung display lang sila. Yung page ko yan, kaya yung sarili kong account sa Facebook, personal account, private ko na, kasi wala, nakakapagod din, dagdag ka ng dagdag na mga friends, tapos wala naman, for social media lang, props. Anhin mo naman yung mga yun, diba? Kaya ayun, doon na lang tayo sa page at saka sa YouTube natin, at least yung mga sumusupport sa'yo, hindi mo man nakikita, nandyan sila, wala man silang na kukuha sa'yo, nandyan sila, kasi kahit pa paano alam mong nai-inspire sila, tutuwa sila kung anong meron ka. At saka yun, pagka sinusuportahan ka, nakikita mo kahit pa paano kumikita tayo sa YouTube, sinishare natin yun. Hindi natin, kasi sa kanila din galing yun pagod din nila yun, mabaga support nila, nakikita mo silang lagi nandyan. So ako, kung ako'y meron, di naman po ako madamot na hindi mag-share ng blessing sa inyo, kasi alam nyo na, galing tayo sa hirap, halos wala tayong makain noon. Pero diba, kailangan mo rin magsumikap, hindi yung aasa ka sa mga taong
malalaglag lang ang grasya para sa iyo. Magsasaboy na lang ng grasya yung tao para sa iyo. Dapat magsumikap ka din. Kaya may mga tao yan, mga walang trabaho, nagsusupport, nagsishare. Yan, may napapala sila. Paano? Kahit sa mga simpleng bagay na ginagawa nila, meron silang tawag dito, kusang sumusuporta sa'yo kahit wala silang nakukuha. Ngayon, pagka nagpalaro ka, nagpa-games ka o meron kang parapol, syempre bibigyan mo sila dahil i-share mo yung blessing mo kasi tinulungan ka nilang mapanood yung mga videos mo, makita ng ibang tao, ng mga friends nila. So kumbaga give and take lang talaga sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng makasarili ka. Pag makasarili ka, nako, ang Diyos nga eh, di ba? Si Jesus Christ, di ba, nagugutom yung mga tao. Anong ginawa niya? Nagbigay siya ng maraming isda para ma-share doon sa lahat ng taong nagugutom. May hati-hati siya ng bread para mabigay sa lahat ng nagugutom. Diba? Anak nga ng Diyos eh, hindi nagdamot, hindi nagmataas. Anak na yun ng Diyos ha, simpleng tao lang siya. At hindi siya naghahanap ng hangad ng kung ano-ano. Ano pa naman tayo na, diba, ginawa lang nila. Ginawa lang tayo ng Diyos. Bakit tayo naghahangad ng sobra-sobra? Tapos ayaw natin mag-share. Ayun, yun lang yung pinagbabasihan ko. Kaya naniniwala ko na basta masipag ka, matyaga, naniniwala ka na kaya mo, walang imposible. Don't give up sa mga dreams nyo. Ako kahit ganito ako na nagkaedad na, huli man daw, nangangarap pa din syempre na pagdating ng araw eh makita ko yung mga anak ko may sarili mga bahay, tapos ako settle down. Kumbaga sana lang dumating yung time na hindi ako po problemahin ng mga anak ko. Ayoko na. Gusto ko pag nawala ako settle na sila. So handa na rin ako kumbaga para wala nang maging problema yung mga anak ko. Kaya ako sinusulit ko talaga yung mga oras at panahon na eto malakas pa ako, bonding with them, bumabawi, lalo na sobrang trabaho nung simula ng mga anak ko. Yan, dumating sila, trabaho ng trabaho. Hindi ko sila nabigyan talaga ng total na alaga or oras. Kaya sa mga huling sandali na nagkakaedad na, bumabawi, dapat tayong bumawi. Kaya ayan, kaya sa mga nagsasabi dyan na mayaman po ako, mayaman po talaga ako sa pagmamahal ko sa mga taong nandyan simulat sa pool ang buhay ko. Ay nagpapasalamat, ako'y lumilingon sa aking mga pinanggalingan. Hindi po ako nakakalimot, hindi po ako katulad ng iba na nagtatrabaho ka ng patas ilalaglag ka para masira ka sa kumpanya at sila naman yung makilala, sila yung maging paborito. Hindi ako ganun. Igin na yung lumayo sa mga taong ganun kaysa, diba? Ay nako, mga tao nga naman. Kaya naman si Judas, ang ganda ng pakikitungo kay Jesus, pero diba, ganun lang talaga yan. Hindi mo kahit gaano pa ka-close yan, may gagawin at may gagawin sa'yo ang tao na kumbaga ikasasama ng loob mo at ikasasakit ng damdamin mo. Dahil lahat daw ng tao ay may kalahating mukha at kalahating pagkatao na walang sino man na nakakaalam. Pwedeng nagdurusa siya pero nakangiti siya sa panlabas, pwedeng busangot siya lagi pero napakasimpleng tao niya, pero alam mo yun, ang dami niyang kayamanan. So yung mga ganun, kaya bawat tao dapat nirerespeto at pinapahalagahan kasi hindi mo alam kung sino yung mga nakaka-encounter mo.
At saka yung mga blessing na tao na dumarating sa inyo, dapat yun tinatawan. Kumbaga, nagtatanong kayo ng utang na loob. Hindi para bayaran kung ano yung nabigay nila, kundi respeto, di ba? Na nandyan sila ng mga panahong walang-wala kayo. Yan, yung mga binibless, ganun. And gusto ko sana ganun din gawin ng mga anak ko. Kasi alam naman nila at nakita nila kung gaano yung hirap namin noon. Until now, hindi pa rin naman. Hanggang ngayon may mga utang pa rin tayo. May mga kanya-kanya tayong binabayaran at iniisip na tungkulin. So, tulad ko, wala akong trabaho. Asa ako ngayon kay Bunso at saka sa asawa ko. Kaya, hindi na ako ganun kalakas. Kaya wala na ako ma-share sa inyo na kung sino man yung mga nagme-message sa akin, pasensya na. Kasi hindi naman po ako mayaman. So, ayan. Natapos ang ating paglalakad. Malapit na tayo kay Abu. Tayo ay mga kadramahan ng buhay ko umagang-umaga. Tayo uuwi na at makagising na si Polar Bear. Past 8 na magna-9 na. Hindi yun natulog kagabi. Nung oras ay natulog. So, kita-kits. Mahaba-haba na ang video natin. I'll see you on my next vlog, guys. Sana hindi kayo magsawang sumuporta. Kahit pa silip-silip lang. Masaya na ako nun. At magko-comment po kayo. Good morning! How are you? I'm good. And yourself? You, good. Diba? May mga naglalakad din pala. Akala ko ako lang. Ngayon lang dito talaga yung footpath. Hindi na dapat ako pumunta dun sa kabila. Pero at least okay lang. Naka-experience pa rin tayo. So, end ko na yung video natin, guys. See you on my next vlog. Sana makalayas tayo ulit. And ingat kayong lahat. Comment lang kayo below, guys. Isa-isahin ko kayo pagka ako'y may free time. And yun. Bye, guys. Ganda ng umaga. Ganda ng sikat ng araw. Love you all, guys. Bye.